Happy weekend po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update today, May 17, 2025, Saturday. Dito po sa ating latest satellite image, pinapakita na yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay mananatiling nakakaapekto mainly sa Mindanao, sa Eastern Visayas at sa Palawan. Itong ITCZ po ay magdadala ng mga ulan at yung tuloy-tuloy na impluensya niya sa Mindanao sa mga susunod na araw ay maaaring makapagdulot ng pagbaha at landslide. Kaya kung nakatira po tayo dito sa mga bahain na lugar, sa ating mga binanggit na lugar, ay mag-ingat po tayo. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly sa Luzon at sa Visayas, mananatili yung impluensya ng easterlies na nagdadala sa atin ng maalinsangang panahon, mainit sa umaga at sa tanghali, pero may chances ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito yung mga nakikita natin na umuulan sa isang lugar, pero dun sa kabilang lugar naman or karatig na city niya ay hindi naman umuulan. Yung ITCZ po ay mas maraming mga pag-ulan na dinadala dahil ito po ay salubungan ng dalawang hangin nanggagaling sa Northern Hemisphere at sa Southern Hemisphere. Na kung saan yung easterlies naman ay isang wind lang siya na nakakaapekto sa ating bansa. At itong easterlies, kung tatanong natin, tuwing kailan ba nangyayari at bakit laging mayroong easterlies? Consistent po ito, nagva-vary lang siya, depende sa impluensya niya sa ating bansa. Yung easterlies po kasi ay throughout the year dahil ito ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili niyang axis. Ngayon, yung atmosphere ay susunod at nagkakaroon tayo ng consistent na hangin na galing sa east. Sa side natin sa Pilipinas, galing siya sa Pacific Ocean. Itong easterlies naman ay nagko-contribute din ng bukod sa mainit siya at may dalang mga kaulapan, ito ay nagko-contribute halimbawa southwest monsoon or habagat season na natin, nagko-cause din ito ng tinatawag natin na monsoon break. Halimbawa, nag-onset na tayo ng rainy season na ini-expect natin sa mga susunod na linggo na mag-onset na tayo. May mga times na kahit nag-onset na tayo, sasabihin natin, bakit hindi naman umuulan sa western part ng Pilipinas? Ito ay dahil sa maaring mas malakas na epekto ng easterlies at napipigilan niya yung southwesterly flow. Kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na monsoon break. At yung easterlies po again ay nangyayari throughout the year, nagbabago lang yung kanyang intensity. At itong easterlies naman, during northeast monsoon or amihan, siya naman yung nagdudulot ng shear line. So kapag yung hangin naman ay galing dito sa northeast ng Pilipinas, tapos sinamahan ng easterlies, ang mangyayari, magsasalubong po yung hangin na yan at magdadala rin yan ng mga pag-ulan, mga thunderstorms, at madalas na naapektuhan po niya during amihan season ay yung nasa eastern part ng Pilipinas. Ngayon po na nalalapit na yung onset ng ating habagat, isa po sa mga senyalis niyan ay yung mas mataas na relative humidity o moisture. Kaya dumadalas din po yung mga localized thunderstorms natin. Ina-expect natin na sa susunod na linggo or sa last week ng May ay malaki na yung posibilidad na tayo ay magkaroon na ng onset. Yung minomonitor natin na posibleng magkaroon ng low pressure area na associated dito sa ITCZ ay mas lumiit yung chance. Ibig po sabihin ay yung development niya ay hindi natin inaasahan within 24 hours. Pero yung epekto ng ITCZ ay mananatiling magpapaulan sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Para po sa ating forecast bukas, mananatili pa rin yung epekto ng easterlies sa malaking bahagi ng Luzon at ang agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 34, sa Tugigaraw naman ay 24 to 34, sa Luwag ay 25 to 34 at sa Legazpi ay 26 to 34. Dito naman po sa Palawan, sa Kabisayaan at sa Mindanao, dahil sa epekto ng ITCZ ay na-expect natin bukas ay mananatili yung maulap, makulimlim na panahon, mainly sa buong Mindanao, sa Tacloban, sa Eastern Samar at sa Palawan. Ang agwat po ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32, sa Kalayaan Island ay 26 to 33, sa Tacloban ay 26 to 31 at sa Davao ay 26 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya po na makakapaglayag ang ating mga kapwa Pilipino na mangingisda at seafarers at wala rin po tayong binabantayan na anumang bagyo. Para po sa ating 3-day weather outlook, mananatili po, no? Simula sa Monday hanggang Wednesday, mananatili epekto ng easterlies at ina-expect natin na magiging maaliwalas ang ating panahon at may chances lang ng isolated rain showers at thunderstorm lalo na sa hapon. At yung mga isolated rain showers naman na yun sa Luzon ay panhandalian lang. Dito naman sa Metro Cebu, sa Iloilo at sa Tacloban, dahil sa epekto ng ITCZ,
ine-expect natin. Monday and Tuesday ay magiging maulap at may mga pag-ulan tayo na ine-expect sa Metro Cebu, sa Iloilo at sa Tacloban. Pero sa Wednesday ay manunumbalik ito sa maliwalas na panahon para sa Metro Cebu at sa Tacloban. Dito naman sa Mindanao, sa Metro Davao, sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga, mananatili yung maulap na kalangitan sa Monday at sa Tuesday. Pero dito sa Metro Davao at Cagayan de Oro ay manunumbalik siya sa partly cloudy to cloudy skies na may chances lang ng rain sa Wednesday. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:18 p.m. at muli pong sisikat bukas ng 5:28 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon, pwede nating bisitahin ang social media pages ng Pag-asa at ang ating mga forecast mula sa regional offices ng Pag-asa na maaaring magbigay ng mga localized forecast natin at mga thunderstorm advisory. Ayan po yung ating update. Ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo.